A tragic accident claimed at least 2 lives at NAIA Terminal 1. And one of them was a 5-year-old child, which is heartbreaking. Daily Dose Army, hindi ito yung usual na content natin, but as a father and as a Filipino, kailangan ko magsalita. Isang sasakyan ang rumagasa sa NAIA Terminal 1 at hindi bababa sa 2 ang patay. At gaya nga ng sinabi ko, isa dito sa mga namatay ay ang 5 taong gulang na bata. Nagulat ang buong bayan, nagalit ang ilan, nalungkot ang marami. Actually, nung nabalitaan ko, ang una kong naisip, ano kaya yung mararamdaman ko kung sa akin ito nangyari? And hindi ko na natagalan, ang lungkot-lungkot, ang bigat-bigat sa pakiramdam. And for sure, dun sa tatay na nawalan, mas lalo yung sakit na naramdaman niya. Now, if we are going to analyze this video, halos walang resistance yung bollard at napaka-evident na hindi ito crash-rated. Ang fully crash-rated na bollard ay tested to stop trucks going up to 80 miles per hour. Pero yung sa NAIA, parang palamuti lang at walang silbi. Talagang dinala lang siya nung sasakyan. Alam mo yung feeling na kunwari may barrier pero wala. Yun yung nandoon. Ngayon, this will open a question kung ano nga ba ang pinagkaiba ng decorative bollard at ng crash-rated bollards. Ang crash-rated bollards ay malinaw na design to stop vehicle at a high speed to prevent further damage at to preserve human life. Yung non-rated or yung decorative bollards ay ginagamit lang pang-guide or pinaka-visual barrier or pampaganda ng isang area. Kapag nakita ng isang driver, may isip na lang nila na bawal lumampas dito. Pero technically, ang decorative bollard hindi kayang harangan ang mga sasakyan kagaya nung nandun sa aksidente. Ngayon, bakit ba merong decorative bollards? Hindi ba pwedeng lahat crash-rated bollards na lang? So, yan ay for value engineering purposes. Kung wala namang masyadong risk ng vehicular accident or kung hindi naman ganun kabilis or hindi naman ganun kataas ang severity ratio nung risk of speeding vehicle, hindi na natin masyadong kailangan ng crash-rated bollards. Ngayon, dito na papasok yung tanong natin na kung as per code ba dapat crash-rated or hindi, yung nandun sa NAIA. As per Philippine Code, hindi siya explicitly sinabi or hindi explicitly binigay yung criteria para sa requirement ng bollards. Pero ayon sa ASTM F3016, entrances to public spaces should be at least rated to withstand impact of at least 50 miles per hour. And kung sa insidente natin, more than 50 kilometers per hour yung bilis ng sasakyan na bumangga sa mga tao, at least man lang sana merong resistance yung bollards na nandoon sa NAIA. Kaso nga wala. At gusto kong idagdag dito, hindi lang basta bollards ang problema. The entire traffic system is insufficient. Walang proper traffic calming measures yung NAIA Terminal 1. Oo, meron niyang rampa, pero wala man lang ako nakikitang speed bumps. At kitang-kita natin sa video to, wala man lang wheel stoppers sa parking slot na dapat first line of defense natin para sa mga overspeeding cars. Pangalawa na lang dapat yung bollards. So, hindi lang basta bollard ang problema dito, the entire traffic system, uulitin ko sa inyo. At nakakalungkot mang isipin, in that instantaneous moment, nag-contribute lahat ng design flaws kasama na ang recklessness ng driver, kaya may nasaktan at may nawalan ng buhay. Ngayon, kapag naaalala ko pa rin, ang sakit sa puso, ang bigat sa pakiramdam, lalo na isa akong tatay na kagaya nung nawalan. And let's be honest, ilang public places sa Pilipinas ang merong bollards na kagaya ng ganitong quality. So this is a wake-up call for us engineers. Ang trabaho natin, hindi tayo taga-drawing lang, hindi tayo taga-mando lang, hindi tayo taga-bigay lang ng budget. Tayo ay taga-salba ng buhay base sa design natin. At napakaraming buhay ang nakasalalay sa mga disenyo natin. Kaya dapat, let's design with intent para sa mga bata, para sa mga pamilya natin, at para sa bansa natin. Once again, I'm Engineer Andrew and this is Daily Dose of Construction. Bye.